Pag nanonood kayo ng sinehan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magserbisyo, ayaw nyo. Di ba? Yun. Doon ka natalo. Di ba? Eh, ganun pala gusto mo mangyari sa Senado eh. Magsaya na lang eh. Ba nga, dyan kay Marcoleta. Ayaw talaga raw manalo yan ng admin. Kaso nga lang, talagang hindi nila mapipigil yung pagkapanalo ng Marcoleta. So Marcoleta is actually a result of an overwhelming vote. Totoo. He is a result of overwhelming vote. Siya lang nakapuno ng Philippine Arena. Siguro kung totoong boto yung nagkabilangan tayo ng totoong boto. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Marami nagtatanong doon sa team song natin sa unahan. Yes, may mga ilang lyrics dyan. Ako yung naglapat, ako yung gumawa. Then the rest, pinagawa na natin. At then na, nagkamap na. Dahil ang topic natin talaga, pinag-uusapan natin dito is yung issue ng bayan na kailangan natin himayin, kailangan natin unawain, pilit unawain. Baka mayroon tayong hindi naiintindihan, kaya nagkakamali tayo. At higit sa lahat, syempre, kailangan natin posesan. Okay, magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Today is May 15, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Kaya naman, sabay-sabay tayong magkape sa umaga. Alas 7 para sa akin dito dahil may lakad ako. May lakad ako at kailangan natin mag-enroll. Enrollment na nung anak ko. Okay, asan na ba yun? Shoutout muna natin lahat ng ating mga members. Siyempre, dito sa YouTube, sa Joe Malone TV, si Ma'am Queen O, Sel Larry, Malagros Chan, Lorna Tuberam, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Dina Maus Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubado, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa pag-join. Meron po tayong join membership button dyan, ha? Tapos paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. At nasa ganun, lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Just make it sure lang nakaklik yung bell icon tapos nakaset sa all. Okay? Tapos paki-subscribe na rin itong When Tito Talks natin, pati na rin itong Tito ng Ina Mo. Yung When Tito Talks, out of politics naman ang diskarte natin dyan. So, ang next topic natin dyan is yung discarded diploma. Pag may mga gusto ko yung itopic, pwede rin yung i-comment doon, out of politics. Doon yun. Tapos yung Tito Jom, Tito ng Ina Mo, ano natin yan? Kung mahilig ka sa food vlog, Filipino food, street food, mami, pares, yung mga unlisisting, bulalo, etc. Lahat yan, dyan mo makikita sa Tito Jom. Okay, paki-subscribe na lang, ha? Mga kayon, maraming salamat. Okay, game, simulan na natin. Hindi pala inaasahan, pero ni Congressman Rodante Marcoleta, yung posisyon na pang-anim na Senado. Pero syempre, definitely, maniniwala ako na talagang may posisyon talaga to si Rodante Marcoleta. Dahil unang-una, napakagaling nito.
bukod sa sinuportahan ng INC dahil INC rin siya, talaga namang maganda yung plataforma ni Congressman Rodante Marcoleta. Lagi ko nga tinatapik dito yan, sinasabi ko, lumabas yung galing ni Congressman Rodante Marcoleta. Yan ang mga pag-uusapan natin. Tapos yung Team Alyansa, di ba? Iilan lang yung pumasok dyan. At yung pagkapanalo ni Tatay Digong sa Davao, pag-usapan natin yan. Talagang nilampaso niya yung kalaban niya. Okay? Tapos si Miss Joey doon sa huling video natin. Paunahin muna natin etong si Congressman Rodante Marcoleta. Let's go. Ang gusto ko talaga itanong sa inyo kung ay inaasahan nyo ba na mag number 6 dito sa Maraming nabigla. Hindi ko alam kung anong magiging bilang ko, pero nung nandun na sa yung 1 month na lang kasi, napapansin ko na sa bawat lugar na puntahan ko, talagang maramihan yung mga taong dumadalo sa mga rallies. Lalo na yung sa Philippine Arena. Meron nga ang pagkakataon kung hindi ako nagkakamali hindi naman sa Liwasang Bonifacio na, ang dami kasi ng rally namin. Opo. Alam mo ba na ginawa nila akong pinakahuli na magsasalita? Ako, inip na inip kayo. Mag-uuwian kasi tao Salvador. Akala ko nung umpisa, nagbibiro lang. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman ako huling-huli. Nasa kalagitnaan naman ako Opo. Umupo ka muna dyan kasi uunahin muna natin itong mga kasama natin. Sige ka, akala ko namang uunahin, mga 2 hanggang 3 lang. Opo. Mahalata ako na, teka muna ako, bakit ako ba't parang ako yung inuhuli mo? Alam mo, boss, nahalata namin kanya doon sa 2 rally natin nung ikaw unang salita medyo umunti ang tao na mag-uuwian kasi. Akala ko hindi namang, hindi kanya, kaya pinakasi para ikaw nang huli. Kasi inaabangan talaga yung sasabihin nyo. Pagkatapos nga nung naman ng meeting de avance, na napuno yung Philippine Arena. Opo. Yun, napansin din ng mga kasama ko yun. At, lalo na yung nasa kabila, yung mga kalaban. Medyo, bakit siya pundar ng ganung karaming tao? Yes. Nag-iisa lang siya. Philippine Kasi Arena. maski sa kabila o maski sa amin, sama-sama na kami, hindi pa nakakakuha ng ganung karami. Ganun po. Halimbawa, yung huli namin sa Dami niyan. Bonifacio. Marami rin, pero hindi kasing dami nung nangyari sa Philippine Arena. Yes. Yun ang mga indication. Pagkatapos, kasi sa tanong mo, anong number mo? Hindi ko mapiho, pero sa tingin ko, dahil pagka nagrarally, pagkatapos ng rally, bababa kami, hindi ako makalabas yung sasalubungin ka ng mga tao. Dinudumog kayo ng tao. Bakit gano'n na lang yung makakamay lang, makapag-selfie lang. Hindi dating nangyayari sa akin yun Opo. Timing, no? Nangyayari sa akin yun. Marami rin, pero hindi. Kasi matatandaan nyo, umatras to noong 2022 senatorial di ba? Umatras to si Congressman Rodante Marcoleta. Siguro naramdaman niya, hindi pa siya, talaga ako naniniwala ako, God's timing is perfect di ba? Talagang nasa timing talaga lahat ng bagay. Pwede mong ipilit, pwede mong manalo. Kumbaga, yung mangga, pwede mong pahinugin sa pilit, di ba? Sa kalburo, hindi sa bunga. Kumbaga, pwede mo siyang pahinugin. Pero pwede naman, wala namang problema doon. Yun nga lang, iba pa rin talaga pagka yung timing yung talagang nahinog siya sa bunga. Di ba? Nahinog sa bunga, hindi nahinog sa pilit. Di ba? Ganun na kasi yung Habang papalapit yung sabi ko, teka muna, ang nakikita ko parang marami nang gustong bumoto sa akin. Yun ang naramdaman ko, Kuya Benny. Di ba? Totoo naman, no? Ang ganda naman talaga ng plataforma ni Congressman Rodante Marcoleta. And also, Attorney Vic Rodriguez. Kaya lang sinama ang palad. Siguro baka 2028 makapasok si si Attorney Vic. Mag-aabot pa rin naman tong mga to 'di ba? Kasi 'di ba 6 years yan, 'di ba? Mga kayon. At least alam natin, no? Ayoko kasing sabihin na dinaya tayo. Pero syempre alam na natin 'yan, 'di ba? Tayong mga Pilipino, hindi naman tayo judgmental, pero alam natin 'yung nangyayari sa paligid. Alam natin pag ginagago na tayo ng harap-harapan, alam natin pag dinaya tayo, 'di ba?
there's a magic, no? There's a magic running to your soul. Parang ganun di ba? Di ba? Parang ganun. Kasi di ba, talagang hindi ko lubos maisip, Bam and Kiko, di ba? Ay, nako. Pero anyway, Congressman Rodante Marcoleta, talaga alam ko, deserve mo yung, deserve mo yung place mo na yan. Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Gawin mo kung ano yung mga pinangako mo sa amin. Gawin mo na kami yung beneficiary ng pagkaupo mo. Sa amin ka magsilbi. Nadyadyaan kayo nila Bongo, nila Congressman ni Senator Bongo de la Rosa, Robin Padilla. Kahit iilan lang kayo sa Duterte, putya, kayang-kaya niyan. Okay, di ba? Panoorin natin yung next na. Ay, si ano pala to? Ito yung gusto kong pag-usapan. Ito yung hindi na gumalaw. I mean, hindi na natinag. Hindi na natinag to sa mga pwesto nila. Kaya parang ipoproklama yung 6 na senator. Okay? Si Bongo, yan, una. Bam Aquino, pangalawa. De la Rosa, pangatlo. Pang-4 si Tulfo. Pang-5 si Pangilinan. Pang-6 si Congressman Rodante Marcoleta. Pang-7 si Lacson, si Ping. Pang-8 si Soto. Pang-9 si Cayetano. Pang-10 si Camille Villar. Pang-11 si Lito Lapid, pang-12 si Marcos Aimee, Senator Aimee. So yung pumasok sa Team Alyansa, that's si Tulfo 1, Tulfo, si Ping 2, Soto 3, Lito Lapid 4. So apat yung pumasok sa Team Alyansa. Tapos sa Duterte 3 lang, si Bongo, si De La Rosa, saka si Marcoleta, 3 lang ang nakapasok out of yan. Out of 10. Kaya Duterte, di ba? 3 lang. Yan yung nakakapagtaka. Pero alam mo, indikasyon din yan Indikasyon din yan yung sa ilan lang yung pumasok sa Team Alyansa na talagang mahina na yung panghikayat ni Bongbong Marcos doon sa mga tao. Ibig sabihin yung power niya doon sa nawala, nabawasan. Pati yung trust, nabawasan. Dahil sa di ba? Sa dami ng issue na binato kay BP Inday Sara, yung ginawa nila. Tingnan mo nga, di ba? Yung mga nasa Quadcom, si Baklate, di ba? Abante, Manuel, Brosas, Franz Castro, Dan Fernandez, di ba? Sino ba? Lahat yun, Sibak, di ba? Sibak. Talagang nagmamaterialize lang na wala na yung tiwala ng Pilipino, karamihan, sa administrasyon dahil sa mga nangyayari, dahil sa mga ginawa nila kay BP. Sa lahat na ng issue na nangyayari sa kanila, bumaba na rin trust rating. Kaya pati na rin yung mga pinopromote dati ng Team Alyansa ni Bongbong Marcos, lahat hindi nakapasok. Ilan lang. Yung iba nga dyan, kumalas pa di ba? Si Jaime Marcos, si Camille Villar, o yan, na-endorse nila yan. Kung 3 sa Duterte nakapasok, i-include na natin si Senator Jaime, that's 4. Tapos pang-5 si Cayetano, si Camille Villar. Pang-6 si si Robin Padilla. O may 6 na sureball na hindi boboto para hindi ma-convict si BP Inday Sara. O yung the rest, sila JBR, si Pia Cayetano. Sa bagay yan, pwede natin i-include dyan dahil kinampanya naman ni BP Inday Sara yan noon, di ba? Pero mahirap din magpakasiguro di ba? Mahirap din magpakasiguro. Alam niyo kung ano nakikita ko dyan? Since na nakapasok yung 2, si Kiko sa si Bam, pwedeng mag-collab yan ng dilawan. Diba? Kaya dilawan ng Marcos administrasyon di ba? Kaya nakikita ko yung 2028. Magulo yan. Oo, sigurado. Magulo yan yung election na yan. Magulo yan yung election. Magulo in a way na magandang laban. Close fight. Kasi alam mo kung bakit? Kasi Duterte talaga yan So, magiging feeling ko, magiging kalaban ng Duterte, magkukulab tong 2. Itong Pink Lawan, itong Pink Dilaw, saka itong administrasyon. Yan, magkukulab yan para patumbahin si BP Inday Sara sa 2028. Pero bago yan, syempre, yung impeachment trial muna tayo. Yan yung aabangan natin at mangyayari na yan ng June. Talagang maganda upload natin, ha? Kasi meron tayong upload kay Yorme Isko Moreno, maybe sa gabi na o sa hapon. At meron din tayong mga issue ng bayan ating pag-usapan. Kaya talagang magtatrabaho na ako ng June, July onwards hanggang hanggang 2028 na to, dire-diretso na ang trabaho natin. Kaya mag-subscribe kayo at higit sa lahat, paki-click yung bell icon dahil
exclusive kasi. Naka-exclusive kasi tayo kay Yorme Isko Moreno eh, di ba? Kaya hindi talaga mawawala yung balita natin sa lokal. Pero syempre, yung issue ng bayan ating pag-usapan, dire-diretso lang, di ba? Hanggang sa 2028. Maganda eh. Maganda, promise. Lalo-lalo na itong June, July, itong impeachment trial. Talagang bakbakan ito. Tapos yung 2028, bakbakan din ito. Diyan natin malalaman, makonvict man si BP Inday Sara, panigurado, hindi naman susuko ang Duterte. Saka, positive ako eh. Positive ako na malalagpasan ni BP Inday Sara to. At once na malagpasan ito, yari kayo. Di ba? Yari kayo. Panoorin natin. Ito yung tatlong team alyansa lang yung nakapasok. Panoorin natin. Medyo inipa ko lang yung boses kasi baka i-block na naman yung video natin gaya kay Ted Filon. Kaya hindi na ako nag-upload nung galing kay Ted Filon kasi nandetect, binablock nung may-ari nung studio na yun. Sa Duterte na ang pasok sa Magic Well, iginiit ni Vice President Sara Duterte na magtatrabaho sila para mapalakas ang kanilang pagiging oposisyon. May mensahe naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong halal na senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa 11 kandidato sa pagkasenador na inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, nakapasok? 6 ang pumasok sa anim? Magic 12 ng partial and unofficial results. Yan sina Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, Pia Cayetano at Lito Lapid. Gayon din si Camille Villar na inendorso rin ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi man nanalo ang lahat ng taga-alyansa, tuloy ang kanilang trabaho at misyon. Nagpasalamat siya sa bawat bumoto. Naipakita raw sa eleksyon ang demokrasya ng may dignidad at kapayapaan. Talaga lang ha? Ang Pangulo sa mga bagong halal na senador na makiisang magtrabaho na may bukas na pag-iisip at may isang adikain. Sa mga hindi pinalad manalo, nire-respeto niya raw ang kagustuhan nilang magbigay serbisyo dahil ang serbisyo publiko raw ay hindi lang nasusukat sa eleksyon. Sa huli, sinabi ng Pangulo na sa gobyernong tapat kasama ang lahat. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Erwin Tulfo na handa siyang makipagtrabaho sa mga senador mula sa iba't ibang partido. Nagpasalamat din si Tito Soto sa mga bumoto sa kanya sa ikalimang termino. Habang si Senator Bong Revilla, nag-uumapaw pa rin daw ang pasasalamat sa kabila ng hindi niya inaasahang mangyari. Sa partial and unofficial results, nasa top 14 siya. Ngayong tapos na raw ang eleksyon, nanawagan siya na magkaisa ang lahat. Samantala, 3 sa mga pambato ng Duterte o yung mga inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangunguna sa unofficial account. Yan ay sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. Pasok din si Senator Amy Marcos na inendorso naman ni VP Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Bongo na malaking tulong ang Duterte supporters na nagalit sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking bagay rin po yun, no? Nung sympathy vote naman talagang galit yung tao. Malaking tulong yung nangyari, no? Sa amin, sa team. Siyempre, pero malaking kawalan rin po yung kanyang physical presence sa mga rallies. Ganito rin ang paniniwala ni Senator Bato de la Rosa. Yan ang malaking dahilan bakit kami umangat. Yung pag-kidnap at pagdala kay Pangulong Duterte doon sa daig. Di ba? Galit yung taong bayan, kaya sila ngayon rumisbak yung taong bayan through their votes. Ayon naman kay VP Sara, hindi ito ang inaasahan niyang resulta ng eleksyon. Gayunpaman, kinikilala niya raw ito at nananatili daw ang kanilang commitment sa publiko. Patuloy din daw nilang pananagutin ang gobyerno at tututukan ang mahalagang issue at magtatrabaho para maging malakas na oposisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. Sayang. Sayang talaga, no? Sayang at hindi nakapasok yung lahat ng Duterte. Ang ganda sanang laban nun. Out of 10, 3 lang yung nakapasok. Pero okay na. Ganun talaga. Kung natanggap nila BP Inday Sara yung resulta ng eleksyon, mahirap para sa atin. Pero kailangan pa rin natin tanggapin at kailangan natin lumaban at magtiwala doon sa mga nakapasok. No? Sayang. Pero naniniwala kasi ako parang ba't ganun? Di ba? Siguro kung patas ang labanan, siguro mas maraming makakapasok na mga Duterte, no? Pero okay lang, di bale na. Pero ito lang yung si Abalos hindi nakapasok, no? Ang tindi rin ng niyan. Ang tindi rin ng campaign ads niyan. Ang dami rin nagastos niyan, feeling ko. Pero hindi siya nakapasok, di ba? Hindi nakapasok. Si Lito Lapid nakapasok. Di ba? Alam mo, ang gusto ko sa Senado, lahat attorney, di ba? Yan lagi ko sinasabi, gusto ko lahat attorney. Para talagang sila mismo, alam nila kung ano yung pinapasa nila, alam nila kung ano yung gusto nilang ipatupad, alam nila kung ano yung gusto nilang mangyari sa batas natin at kung ano yung mga pwedeng palitan. Diba? Ang nangyayari kasi, pagka hindi kasi lawyer, hindi kasi attorney, syempre kukuha yan ng mga staff nila na attorney, na lawyer, at yun yung gagawa ng batas nila, magsusulat, mag-research, mag-a-amend, diba? Yan yung mga gagawa instead na yung nanalo mismo. Diba? Kaya yun ang problema. Diba? Imbis na alam kaagad first hand ng mga tao na senator dahil lawyer sila, attorney sila mismo, themselves, alam nila kung ano yung mga pinapasa nila, yung gusto nilang i-amend, yung gusto nilang ipasok, gusto nilang ilatag. Versus dun sa mga hindi lawyer,
na nanalo na may mga attorney at lawyer na staff lang na sila yung gumagawa, 'di ba? Doon na tayo. Doon sa talagang attorney talaga para at least first hand alam nila. 'Di ba mga kayon? Nakakalungkot lang, ganun talaga. Kailangan natin pero 'di ba? Nakakapagtaka lang, no? Nakakapagtaka. Pero anyway, iilan man lang yung pumasok sa Duterte. I'm sure naman papalagyan tatlong yan dahil nandiyan naman sila Senator Robin, nandiyan naman si Senator Alan Cayetano, tapos yung kapatid niya, 'di ba? Magandang laban na din yan. Natapos na yung eleksyon. Ito naman talaga ang gusto natin mangyari, yung matapos na eleksyon para makapag-proceed na tayo doon sa impeachment trial ni VP Inday na talagang number gaming. Excite. Talagang kalakalahati, no? Talagang walang nag-landslide na o kaya wala man lang siyam man lang sa Duterte o kumpleto 10 hindi man nag-landslide, talagang hating-hati. Kaya ang ganda ng laban, 'di ba? Ang ganda ng laban nito sa June. Sa impeachment trial, talagang mahati ang Senado. Puta, parang dumaan si Moises. Mahati at diyan natin makikita yung loyalty ni Senator Amy at saka ni Camille Villar. Kung meron man at kung totoo man na talagang panig sila kaya BP Inday Sara. At malalaman natin kung sino pa yung mga babaliktad sa impeachment trial. Lalong-lalo na yan si Quezon, di ba? Si Kilay. Diyan natin magkakaalaman. Sila JBR ito. Yung mga airs ito, si Estrada, si Jinggoy. Diyan natin malalaman. Okay? O eto, may patutsada si Willie Revillame dahil sa kanyang pagkatalo. Kanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng sinihan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magserbisyo, ayaw nyo. Di ba? That's nonsense. I can't believe this, okay? Ay, nako. That's nonsense, everyone. Doon ako, sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Englishan ako. Ang gagawin ko, hep, hep, hooray! Pag may nag-aaway, mga calling, mga kasama ko sa Senado, makinig kayo. Kandeng-kandeng. Dapat di ganun na lang, masaya. Yun. Doon ka natalo. Diba? Ganun pala gusto mo mangyari sa Senado Magsaya na lang hindi ka talaga mananalo pagka ganyan. Diba? Tapos yung sumbat mo pa na pag nanonood kami ng sine, artista. Pagka nanonood kami ng mga teatro, entertainer. Doon yun Sa Senado, syempre, ibang usapan naman, Willie. Diba? Sa Senado, hindi pa pwedeng masaya ka lang. Kailangan ginagawa mo rin yung tama, magawa ka rin ng batas. At kung sa paggawa mo ng batas, masaya ka, di okay, di ba? At masaya ka sa ginagawa mo, di ba? Pero kung gagawin mo siya dahil sa posisyon lang, para maging masaya lang, tapos bibiruin mo pa na gano'n, hindi biro ang Senado. Willie, di ba? Kung nagbibiro ka lang dyan sa statement mo, pero mali pa din Hindi pwede kasing gawin biru-biruan lang sa Senado dahil dyan nakasalala yung ginhawa yung batas, yung ginhawa ng sambayanang Pilipino, di ba? Kaya ngayon yung sinasabi ko sana lahat ng thinking, hindi kasi porket nakakapagpasaya ka, na pwede mo nandalin yan sa Senado. Hindi porket artista ka, singer ka, pwede mo nandalin yung ganyang karakter mo sa Senado. Kasi iba ang usapan pag nasa Senado ka o nasa House of Representative ka di ba? Hindi ko sinasabing walang karapatan tumakbo yung mga artista, yung mga host na kagaya ni Will. Of course, merong karapatan tumakbo yan. Pero iba kasi pag nasa Senado ka na Alam niyo yun, di ba? Alam naman nila yan Hindi ko alam kung bakit nakakuha pa nila magbiro. Kasi seryoso dapat doon, di ba? Seryoso ka dapat sa Senado. In a way na nakakagawa ka ng batas, nakakapag-amend ka ng batas, nakakapag-imbestiga kayo through hearing, at napapatupad nyo talaga kung ano yung nasa batas talaga at kung ano yung makapilipinong approach. Hindi kasi pwede yung artista ka, nanalo ka, tapos pagdating mo sa Senado, ang gagawa ng trabaho yung mga staff mo na lawyer, na attorney. Ano ka dun? Diba? Ano ka dun? Diba? Yan ang mahirap diba? Hindi pa pwede magbiroan kayo dun sa Senado, lalo-lalo na pagka-hearing. Diba? Kasi talagang talagang kita nyo, ano nangyari? Hindi pa man din nakakaupo yung mga to.
gusto na nila magtrabaho, 'di ba? Si Martin Romualdez, tinawagan niya na si Laila de Lima sa si Chel Jokno. Parang kasali sila sa prosecutor para kay BP Inday Sara sa impeachment. Kita mo 'yon? Di pa nga nakakaupo, di pa nag-uumpisa, di pa tinatrabaho talaga ni Martin Romualdez itong si BP Inday Sara. 'Di ba? Meron hindi ko lang na-save. Pero parang tinawagan ni Martin Romualdez si de Lima dahil si de Lima party list, ML, party list Tapos si Chel Jokno naman, party list din, akbayan. Ito yung kay dalawa sila ni Risa Hontivirus diyan, di ba? O tinawagan, obvious, tinawagan ni Martin Romualdez at ginawa atang prosecutor panel para doon sa impeachment trial ni VP Inday Sara. Kita mo yun? Kita mo yung ganong klaseng trabaho, hindi pa nakakaupo pero talagang mayroon ng gustong patunayan, mayroon talagang gustong trabahuhin, di ba? Nakakano yun, ha? Pero walang urungan yan. Siyempre, dyan natin malalaman talaga. At least sa 2028, may election pa Diba? Tingnan nyo nangyari yung kila Benny Abante, kila Dan Fernandez, Franz Castro, Manuel Raul, Brosas. Diba lahat? Tigwak? Diba? Yun yung power ni BP Inday Sara. Kaya nga ang ganda na itong impeachment trial na to Maganda itong impeachment kasi malalaman natin kung sino talaga yung mga tunay na kaibigan at tunay na kaalyado versus dun sa mga gusto siyang pabaksakin. Okay? Panoorin natin, Joey De Viv. Look at Akbayan. Gano'n ka-close ang Akbayan sa government ngayon? Si Rizzo Ontiveros. Sabi ko nga sa inyo si Rizzo Ontiveros ang pinaka-powerful na senador ngayon. Pero alam mo kung ano mas na-surprise ako? Yung nagtapa na Akbayan sa party list. Well, I don't even understand. Ito kasi yan, yung mga pumasok dyan, yung mga naglalabasan dyan ng mga surprise, yan yung mga admin bets. So, ibig sabihin, kung nagkaroon ng hocus-pocus dyan, kung meron mang tatrabahuhin ng admin dyan, definitely, ang tatrabahuhin nila dyan yung mga admin bets. So Rizzo Ontiveros is very, very pro-admin. No matter how hard she portrays na opposition siya or whatever, sinasabi ko na to before Rizzo Ontiveros is the most powerful senator. Nagagawa niya lahat ng gusto niya sa Senate. 'Di ba? So ako, hindi ako nagulat na number 1 ng Akbayan, no? Kasi talagang kung meron mang tatrabahuhin ng administrasyon ngayon, tatrabahuhin nila yan, kakampi nila yan Also, sino pa ba yung mga kinuha nilang kakampi? Nung lumalamig na ang alyansa at naglalayasa na nga yung mga tao dyan sa alyansa, of course, they also have to consolidate. And ang kinuha nila for consolidation is Kiko and Bam. See? And see where Kiko and Bam right now. Of Pasok, course, Kiko and Bam cannot do it on their own na ganyan sila. Nasa top 2, nasa top 2. Of course, they cannot do it on their own. It needs to have magic admin backing. Binaka pa na ng admin yan, si Kiko at si Bam. Kaya mataas ang resulta nila. So, nakipag-collab kasi 'di ba hindi pala Pink Lawan, Dilawan pala si Bam at saka si Kiko, 'di ba? Kasi ang Pink lang si Lenny sa side nila. So nag-collab yan Dilaw at saka yung Marcos para maipasok. Huwag na nating putay na, 'di ba? Ay, sabihin ko pa naman dito na hindi naman tinrabaho yan. Siyempre, sasabihin nyo lang, ang tanga mo naman, Jom, 'di ba? Talagang tinrabaho yan. Talagang gusto nilang palabasin at yan lang gusto nilang papasukin kasi kung si BP Inday Sara naghahanap ng alyado, nagre-revolt, yan din, yung mga yan, di ba? Nagre-revolt din yan. Naghahanap din ng kampihan. Kasi nga, kampihan yan It's a matter of it's a matter, sa totoo lang parang ka na nga parang hindi na to pagalingan Parang na to paramihan ng kaalyado, di ba? Paramihan ng kaalyado. The more, the merrier, and the stronger. Parang ganun. Kahit bobo ka, wala kang alam. Artista ka. Pero pagkakaanib ka nila, may bilang ka. Diba? Pero tingnan mo naman yung mga attorney. Diba? Sa Duterte, hindi nakapasok. Ilan yun? Vic, Hinlo, Lambino. Diba? Attorney ang mga yan, Yan ang maganda nasa Senado. Kasi talagang alam nila kung first-hand kung ano yung nasa batas. Like I said before, the reason why I do not want you to make this a pity party or a pain a therapy session for your pain, a pageant. The reason why I do not want to do that is because the only way for us to really survive situations like this
is for us to consolidate. Cold-hearted ka talaga dapat. Cold-hearted ka talaga dapat. Kasi, yun lang talaga yung ano natin, way natin to win. We have to win overwhelmingly. If we cannot win overwhelmingly, dudugasin talaga tayo. Masaya ako sa 5 nakapasok sa PDP slate kasama si Aine at saka si Camille. Alam mo yung chikisa ba nga dyan kay Marcoleta? Ayaw talaga raw manalo yan ng admin. Kaso nga lang, talagang hindi nila mapipigil yung pagkapanalo ng Marcoleta. So Marcoleta is actually a result of an overwhelming vote. Totoo. He is a result of overwhelming vote. Siya lang nakapuno ng Philippine Arena. Siguro kung totoong boto yung nagkabilangan tayo ng totoong boto dito kay Marcoleta, mas mataas pa yan. Ngayon, pang-8 yung pwesto niya di ba? 5. Pang-8 yung pwesto niya If siguro kung kunwari, we're going to be in a more fair situation, Marcoleta's position would be higher than 8. Than 6. Totoo. Diba? So that's why, wala na, tinanggap na lang nila. Sige, mananalo din si Marcoleta. But tinanggap na lang kasi panalo din naman Regardless kung ano naman ang ranking mo. Pasok ka naman sa top 12, panalo ka naman. Pero kung tutuusin, if we have fair enough, fair counting, talagang totoo lang sa totoo lang. Kasi kahit anong convince ko sa sarili ko, talagang naniniwala kasi ako na merong magic doon sa loob ng machine di ba? Sabihin man nila, ipilit man nila na, hindi, patas yan. Okay, sige. Baka nga, mali ako, di ba? Pero at least, alam ko sa sarili ko, di ba? Alam natin yan. Kahit sabihin man ni Comelec Garcia na, hindi, patas yang magkakamali kayo. Okay, sige, fine, mali na kami. Di ba? Pero alam natin sa loob natin. If we have fair enough or counting, Marcoleta, siguro baka nasa top 1 pa yan o higher than top 6 kung ano man yung position niya ngayon. Pero okay na Given the fact na gano'n na, regardless, top 12 ka, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, come on. At least mananalo ka. And talaga si Atty. Dante Marcoleta, talagang isa sa mga magagaling talaga yan. Na, alam mo yun, yung may political will, may promising na plataforma at talagang yan dapat ang mapunta. Ngayon, magandang laban to mga kayon. Magandang laban kasi talagang iilan lang yung nakapasok sa PDP laban, 5 sa slate. Kasama dyan yung mga guests, si Senator Amy, si Camille Villar. Diyan natin masusukat yan. Diyan natin masasabi kung never again, never forget. At since nananalo si Senator Amy, sana may pagpatuloy niya yung investigation doon sa Committee on Foreign Relation doon sa 19th Congress. Kasi going 28th Congress na tayo by June di ba? Magiging 28 na yan. Ito na yung magandang laban at ito na rin yung tama na panahon na manood at makibusisi, imahin, at higit sa lahat, bosesan, huwag tayong matakot mga kayon. Kasi tama lang naman yung sinasabi natin Palagay natin, reaction natin, kung mali man, i-correct tayo. Pero di ba? Ilatag nila yung tama. Ilatag nila yung tama, sabihin nila yung tama, ipaliwanag nila sa atin. Kasi di ba, ano naman to Ito to be fair enough naman, reaction video yung ginagawa natin. Kasi we try to fully understand. Kasi baka mamaya, hindi natin naiintindihan naman di ba? Kailangan natin unawain, intindihin, ipaliwanag nyo sa amin, hindi yung parang nagahang kayo, na parang ini-snap nyo kami, di ba? Yung mga nagrarally sa kalsada during the arrest of Tatay Digong way back March, di ba? Ang daming rallies na nangyari na parang ini-ignore na lang tayo ng administrasyon, ini-snap tayo. Even Marcoleta, ayaw niyong palalunin sa pwesto. Nagkataon talaga na maraming gustong mailuklok si Congressman Rodante Marcoleta, kaya talagang wala na rin kayo nagawa kasi alam nyo sa sarili nyo na napakabaksik at napakagaling nito ni Congressman Rodante Marcoleta. Diba? Mga kayon, maraming salamat. Meron pa tayong upload mamaya, issue ng bayan nating pag-usapan.